Sir Juan, venti caramel macchiato for Sir Juan. Thanks. Hashtag blessed. Hashtag daily grind. Hashtag success life. Oh my God! Wala na palang pang-uwi. Nag-grab kasi ako kanina tapos nagkape. Nakikita mo ba itong tasa ng kape? Hindi ito basta-bastang kape, gaya ng maiisip mo. Sa tingin mo, 150 pesos lang ang laman nito. Mali ka. Ang kape na ito ay naglalaman ng iyong oras, pawis, at mga pangarap. Every time you take a sip of coffee, you are sucking in the future. Akala mo nag-a-enjoy ka? Hindi, ninanakawan mo ang sarili mo. Hi, ako si Juan. Welcome back sa channel kung saan pinag-uusapan natin ang pera. Kung bago ka pa lang dito, please click subscribe. Dito, bawal ang tanga sa pera. Wise lang tayo. Today, we are going deep. Sobrang lalim. Pag-uusapan natin ang tinatawag na The Latte Factor. Ito yung concept na pinasikat ni David Bach, pero ia-apply natin sa buhay Pinoy. Alam ko ang sasabihin nyo, Juan, ang KJ mo naman, kape lang, pinapalaki mo pa. Talaga ba? Barya lang? Paano kung sabihin ko sa iyo na yung barya na yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon renting ka pa rin? Kung bakit wala kang emergency fund? Kung bakit takot na takot ka kapag nadadelay ang sahod ng one day? Hindi ito tungkol sa kape. Ito ay tungkol sa mathematics of poverty. Bago tayo mag-compute ng millions, ibahin muna natin ang perspective. Huwag nating isipin ang kape as pera. Isipin natin as oras. Let's be real. Magkano ang minimum wage sa Metro Manila? Roughly 600 pesos per day. 600 pesos divided by 8 hours is 75 pesos per hour. Ngayon, bumili ka ng venti milk tea or coffee worth 150 pesos. 150 pesos divided by 75 pesos per hour is 2 hours. Isipin mo ito mabuti. Gumising ka ng maaga, nakipagsiksikan sa MRT para lang inumin yung pinaghirapan mo sa loob ng 15 minuto. You work 2 hours of your life for a drink na iihi mo lang mamaya. Is that a fair trade? Scenario A, the spender, ikaw ngayon. In 10 years, gumastos ka ng 500 at 40,000 piso, 500,000 pesos. Gone to now. Scenario B, the saver, tago sa alkansya. Kung tinago mo lang yan sa bahay, kakainin niya ng inflation. Scenario C, the investor, ang wise. What if ininvest mo yung 4,500 pesos monthly sa Pag-ibig MP2 or REITS? Year 20, 2.6 million pesos. Did you hear that? 2.6 million. 2.6 million is a brand new car. It's a small house. It's a college fund for your kids. Ang presyo ng kape ay hindi 150 piso. Ang presyo niya ay yung 2.6 na milyong pinakawalan mo. So, ang linaw ng math, di ba? Tanga na lang ang hindi makakagets niyan. Pero bakit bukas pipila ka pa rin? Dahil sa social signaling, pasikat. Sa Pilipinas, ang branded cup ay hindi lang inumin, status symbol yan. Kapag may hawak kang cup na may logo, anong sinasabi nun sa iba? Look at me, I have disposable income. We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. At isa pa, revenge spending. Feeling mo, wala nang ang control ang buhay ko sa traffic at sa work, at least sa kape, may control ako. At huwag kayong magkakamali. The latte factor is just a symbol. Maraming anyo ang demonyong ito. The grab food trap. May niluto naman si mama, pero nag-order ka pa rin ng Jollibee chicken kasi tinatamad ka. The sale trap, Shopee and Lazada. Uy, ang 50% discount, makakatipid ako. Teka, kailangan mo ba? Hindi.
The subscription trap, Netflix, Disney Plus, Spotify, gym membership na hindi ginagamit. Ang tawag dito ay lifestyle creep. Habang tumataas ang sahod mo, tumataas din ang gastos mo sa walang kwentang bagay. Paano natin titigilan to? Hindi ko sasabihin na huwag ka na mag-enjoy habang buhay. Pero kailangan natin ng sistema. Step 1. The 72-hour rule. Add to cart muna. Wait for 72 hours. Step 2. The home barista challenge. Invest in a French press. Cost per cup, 15 pesos. Step 3. The matching principle. If you really want that 150 pesos coffee, you must invest 150 pesos first. May nagtanong sa akin dati, Juan, life is short. Mamamatay din tayo. Bakit ko titipirin ang sarili ko? Ang sagot ko diyan, life is long. Ang average life expectancy ng Pinoy ay plus 70 years old. Ano ang gagawin mo kung nag-enjoy ka nga nung 20s mo, pero pagdating mo ng 60s, wala kang pambili ng gamot? YOLO is true. Kaya nga siguraduhin mong yung once na yan, hindi ka miserable pagtanda mo. Friends, listen carefully. Every single day, may hawak kang 100 pesos sa kamay mo. The choice is yours today. O huwag sirain ang iyong buhay sa pamamagitan ng pag-inom. Simulan mo nang planuhin ang iyong buhay ngayon. Kung gusto mong matuto paano palaguin yung 100 pesos na natipid mo, click this video right here. I'm Juan Finance. Maging wise, yayaman din tayo. Cheers!